Yan, hello, magandang umaga or maganda. Ayan. Tayo po ngayon ay magluluto na uli ng gulay kasi malayo tayo sa tindahan, syempre. Lagi ko pa ulit sa inyo na malayo kami sa tindahan, nasa bundok kami, kaya maggagata tayo ngayon ng gulay. Healthy na naman tayo. Papaya, may malunggay. Tapos, ayan ang kanyang mga, wait lang, magkudkud muna tayong niyog, syempre. Dahil sinabi ko sa inyo na magkudkud tayo ng niyog, ayan, panggata sa ating gulay, Sinong mga babae yan na marunong magkudkud? Kasi wala kong kudkudan dito, kundi ganito, manual. Ayan po, gaya ng sinabi ko kanina, na ayan, magagata tayo ng gulay. Papakuluan muna natin siya sa unang gata ng niyog para siya ay lumambot bago natin ilalagay ang kakanggata. Ang kakanggata po, ayan, dahil po dito ay may bagyo, signal number 1, ewan ko sa ibang lugar, ingat po tayong lahat, hindi tayo makapunta ng palengke. Ayan po ang aming ulam. Magugulay na lang tayo. Pagka hindi nakakapunta ng palengke, magulay na lang. Tapos partneran na lang ng tuyong pinirito or inihaw. Yummy na rin yan, di ba? Maraming nagsasabi at nagko-comment sa aking comment section na ang sabi kung masarap naman daw yung aking niluluto. Ang sabi ko, depende po yan sa inyo kung sasarapan nyo yung inyong niluluto. Kahit simpleng gulay lang po yan, kung ang timpla nyo ay okay sa inyo, ay masarap na po yun. Kaya para sa akin po, kahit walang sahog ang aking gulay, sinasarapan ko na lang sa pamamagitan ng rekado. Opo, kasi tayo naman po ay may kanya-kanyang panlasa sa ating niluluto. Hindi naman po tayo pare-parehas. May nagtitimpla ng matabang, may nagtitimpla ng maasim, gustong timpla may maanghang, di ba? Pare-parehas po. Yan lang po. Basta po ang sa akin ay naipakita ko ang aking best sa aking pagluluto. Yun lang po. Yan, ilagay na po natin yung kakanggata. Kumukulo na siya. Hintayin po natin siyang kumulo ulit para ilagay yung mga ricado tsaka yung dahon ng malunggay.